Kailangan eh. Breaking news tayo mga kapatrol. Gilas Pilipinas lumipad na patungong Europe para sa kanilang dalawang tune-up games versus Turkey and Poland. At pagkatapos ay dediretso ang team sa Latvia para sa Olympic qualifying tournament. Walang pahinga ang ating pambansang kupunan dahil sa napakaliit na window ng kanilang trainings. Walang duda, we have a world-class team dahil kung sa height ang usapan, ay napakatangkad na ng ating lineup, and this is unusual sa Gilas dahil nakasanayan natin ang mga maliliit na players. Pero ngayon, imagine a first five composed of Kai Sotto, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Calvin Oftana, and Dwight Ramos at point guard. That is a very huge lineup at mas nagiging blessing in disguise pa ang pagkawala ni Scottie Thompson dahil mas lumalaki pa ang ating lineup. Si Dwight Ramos na kasi ang main point guard ng team and he is 6'5". At yak may laban na tayo sa mga matatangkad na point guards ng Europe at Africa. Sa paglipad ng Gilas patungong Europe ay dala nila ang isang layunin at yan ay ang makapag-qualify sa Olympics. Sa tingin ko ay meron tayong legitimate chance of playing all the way sa Paris Olympics, and the present Gilas team has all it takes to bring down the likes of Latvia and Georgia. Sa tune-up game ay binabantayan natin ang laro ni Kai Sotto at nakafocus tayo sa kanyang lakas ng katawan. And true enough, nakikita natin na napakalakas na talaga ng katawan niya against Sam Diguara, ay ibang klaseng higante si Sam at veterano pa maglaro. Yet pinakita ni Kai na hindi na siya ganon ka-soft player. Pumalag na at nagkapikunan pa nga at muntik pang nagkabanatan ang dalawang higante. Dahil dito ay sigurado na tayo na sa pagdating ng Gilas sa Europe at sa game versus Turkey ngayong June 27 ay mag-beast mode itong si Kai Sotto sa kanyang laro at may pakita na niya ang kanyang lakas sa ilalim. Isang beses lang kasi ginamit ni Kai ang kanyang bully ball and he was successful. Against Sam Diguara ay isang flat-footed ang nakatapat ni Kai, pero once they play against Turkey, ay ibang klaseng big men na naman ang kanilang makakatapat. Mga skilled and speedy big men, katulad ng NBA player na si Alperen Şengün. At ito talaga ang inaabangan ng lahat ng mga Kai Sotto at Gilas fans, ang possible matchup ni na Kai Sotto at Alperen Şengün. Hopefully ay maglalaro si Alperen, pero kung hindi man ay napakalakas pa rin ng Turkey at siguradong magandang laban ito. At sa system na tinatakbo ngayon ng Gilas, ay masasabi natin parang European ang ating sistema at siguradong mahihirapan rin ang ating mga makakalaban. With Kai ay meron na tayong built-in advantage at may Justin Brownlee pa tayo and the battery of big men na pwedeng makapagbigay ng magandang laban. Napaka-excited na ng lahat at ngayong June 27 ang unang tune-up game ng Gilas sa Europe. Then after that, ay maglalaro naman ang Gilas versus Poland on June 29 at imbitado ang lahat. At ito na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Ronnie Rezano, kulang sa play para kay Kai. Sana kung sino man ang point guard, sana magkaroon lagi ng play gaya ni Kawamora. Shoutout at Eduardo Yabes. Buong Pilipinas nag-aantay sa iyo na makapasok ka sa NBA. God bless. At balitang NBA naman, si James Harden ay naghihintay na magkaayos ang kontrata ni Paul George kasama ang Los Angeles Clippers bago siya magdesisyon sa free agency ngayong off-season. Ayon kay Yang Simok ng ESPN sa episode ng NBA Today, ang mga desisyon ni James Harden sa free agency ay maapektuhan kung ano ang gagawin ni Paul George na may option na kumuha ng extension o mag-opt out ng kanyang kontrata para subukan ang open market. With the domino of Paul George,
The guy who's waiting to see what happens is James Harden. He wants to see if Paul George remains, how many years Paul George gets, because he wants to align himself along with Kawhi Leonard and Paul George. Yan ang sabi ni Oumyang Misok. Matapos kunin ng Los Angeles Clippers si James Harden mula sa Philadelphia 76ers noong November, inaasahan na sila ay isa sa mga pangunahing kandidato sa Western Conference. Ang Los Angeles ay nanalo sa Pacific Division na may record na 51-31 pero natalo sa Dallas Mavericks sa unang round ng playoffs sa 6 na laro. Bahagi ng pagbagsak ng Los Angeles Clippers ay ang kalusugan ni Kawhi Leonard na naglaro lamang ng 2 games sa playoffs dahil sa kanyang injury sa kanyang tuhod. Ginawa ni James Harden at Paul George ang kanilang makakaya para panatilihin ang kupunan sa laban, pero hindi ito sapat laban sa eventual Western Conference champions. At sa yugtong ito ng kanyang karera, nakatuon si James Harden sa paghabol ng matagal na inaasam na NBA championship. Ang Los Angeles Clippers ay magkakaroon ng malaking tsansa na makipaglaban para sa titulo sa susunod na season kung magagawang manatili ang buong kupunan at manatiling malusog. Pero walang katiyakan ang dalawang bagay na yan. At kung piliin ni James Harden na lumisan sa Los Angeles Clippers, siya ay tiyak na magiging punterya ng maraming kupunan sa open market na naghahanap ng veteranong may kakayahan na maging pangunahing option sa opensa. Ang Los Angeles Clippers ay nakikipaglaban sa isang matinding contract dispute kay Paul George at isang pangunahing free agent nila ay maaring umalis kung aalis si Paul George, isang 6-time All-NBA veteran. Ang Los Angeles Lakers ay hindi handang mag-alok kay Paul George ng higit sa 3 taon at $152.4 million na ibinigay nila kay Kawhi Leonard. Tila hindi interesado ang Clippers na magdagdag ng kahit isang sentimo kay Paul George. Kaya hindi niya makukuha ang maximum na contract na 4 na taon at $223 million na gusto niyang manatili. Maaring siya ay makakuha ng posibleng kontrata na 4 na taon at $212 million mula sa ibang mga kupunan sa liga. Ang dating veteranong mula sa Oklahoma City Thunder ay may average na 22.6 points, 5.2 rebounds, and 3.5 assists bawat laro sa 47% shooting from the field. At batay sa kanyang edad at malawak na kasaysayan sa mga injury, malamang na may 2 taon pa ang All-NBA level na laro ni Paul George. Ngunit maaring bumaba ang kanyang performance sa 3 at 4 na taon ng posibleng kontrata dahil siya ay 34 years old na. At sa kabilang banda naman, si James Harden ay may average na 16.6 points, 5.1 rebounds, 8.5 assists bawat laro sa 42% shooting from the field. Ang dating Rocket ay magiging 35 years old na bago magsimula ang susunod na season at merong pagbaba sa kanyang performance sa nakaraang mga taon. Si James Harden may be able to average more than 20 points per game on non-terrible shooting, pero malamang natapos na ang mga araw ng all-time All-Star na magiging pangunahing option sa isang playoff squad. Si James Harden ay free agent ngayong off-season na may ilang interesadong magbayad ng malaking halaga para sa kanya.